minsan, yung mga content na akala mo para lang sa views, may kapalit. At minsan, ikaw mismo nagiging content. Milky Way Horror Stories. Andiyan na siya. Magandang araw sa mga taga-subaybay ng ating page. Isang kwento na naman ang isasalaysay naman sa atin ng isang content creator. Ako nga pala si Migs, isang small-time content creator sa YouTube at TikTok. Ang niche ko ay ang creepy exploration videos, mga abandoned places, haunted house, at minsan mga kwento ng mga taong may kakaibang karanasan. Matagal ko nang gustong puntahan ng isang lumang bahay sa may San Rafael, Bulacan. Lagi kong naririnig sa mga kapwa content creator na may kakaiba doon. Isang bahay na iniwan mula noong dekada 80. Pero sa gabi daw, may ilaw na kumikislap sa bintana kahit walang kuryente. Isa lang ang tumatak sa isip ko. Perfect content ito. Noong October 14, bandang alas 7 ng gabi, nagpasya akong mag-isa na lang pumunta. Dapat may kasama akong kaibigang cameraman, pero umatras siya sa huling oras. "Pre, huwag mo nang ituloy. May namatay daw dyan dati." Sabi niya sa tawag. Tawa lang ako. "Content lang to, bro. Hindi naman ako papasok. Drone shot lang." Pero hindi ko alam, yung simpleng drone shot na yun, magiging pinakamalaking pagkakamali ko. Habang nagmamaneho ako papasok ng San Rafael, napansin kong unti-unting nagiging tahimik ang paligid. Wala nang kalsadang maayos, puro lupa at damo. Wala ring street lights. Pinatay ko muna yung makina. Sinindihan lang ang headlamp ng camera at sinimulan kong mag-record. "What's up mga creepy? Nandito tayo ngayon sa Bulacan at sa likod ko, makikita nyo yung tinatawag nilang bahay ng lumang pamilya Rodriguez. Sabi nila, hindi raw nakalabas ang kaluluwa ng may-ari." Umangin ng malakas. Tumakbo yung ilaw ng poste sa malayo. Sabay tuluyang namatay. "Wow! Perfect timing!" sabi ko sa camera. Pilit na nagpapatawa, pero sa loob-loob ko, may kakaibang kaba. Paglapit ko sa gate, dalawangin at mabigat. Pinuksan ko ng dahan-dahan at sumalubong ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Yung tipong amoy na parang pinaghalong patay na daga at lumang aparador. Ang bahay dalawang palapag, may mga sirang bintana at may kortinang puti na nakalawit pa rin kahit kupas na. Sa pangalawang palapag, may bintanang parang may nakasilip, pero wala naman. Tinapat ko ang camera, wala. Pero nang i-zoom ko, may anino. Hindi ko alam kung reflection lang ng ilaw ko o kung may tao nga. Pero rinig ko sa mic, may mahinang malinaw na tunog. Isang babaeng humihinga, mabagal, parang nasa likod ko. Huminto ako sa pagre-record. Huminga, tahimik. Pinakinggan ko ulit ang raw audio mula sa mic. At doon ko narinig na malinaw, "Huwag kang papasok." Siyempre, hindi ako naniwala agad. Baka may dumaan lang na pusa o hangin lang yun. Pero gusto ko ng proof. So, pumasok ako sa loob ng bahay. Sinundan ko yung amoy hanggang makarating ako sa lumang sala. May mga picture frame na sa dingding. Lahat sila pamilyang nakangiti. Pero may isang may kakaiba. Lahat sila nakatingin sa camera, maliban sa isang babae na nakaputi. Nakatingin siya sa gilid. Parang tinitignan sa labas ng frame.
Pinansin ko yung habang nagvi-video. Mga ka-creepy. Baka naman optical illusion lang. Pero tignan nyo, kung babaeng to, iba yung direksyon ng mata niya. Habang sinasabi ko yon, may narinig akong mahina. Tok, tok, tok. Tunog ng hakbang sa second floor. May tao! Sigaw ko. Wala. Pero nagpatuloy yung tunog papunta sa may hagdan. Hawak ko yung flashlight at camera. Habang umakit ako, parang lumalalim yung amoy ng bulok na kahoy. Sa bawat apak, may crack. Sa bawat crack, may bumubulong. Hindi ko alam kung imagination ko lang, pero parang naririnig ko, bumaba ka na. Nang marating ko ang second floor, biglang nalobat ang flashlight ko kahit bagong charge. Pumislap lang na 1 segundo, tapos nag-off. Nang bumalik ang ilaw, may nakita akong babaeng nakaupo sa dulo ng pasilyo. Mahaba ang buhok, nakatungo, nakaputi. Huminto ko sa paghinga. Tinaas ko dahan-dahan ng camera. Gusto kong i-zoom. Pero bago ko mapindot, bigla siyang nawala. Hindi tumakbo, hindi lumakad. Parang naglaho. Nabigla ako, pero nagpanggap pa rin ako sa camera. Mga ka-creepy. Baka naka-reflection lang yun. Pero nanginginig na yung kamay ko. Pumunta ako sa kwarto sa kanan. May lumang kama, sirang aparador at basag na salamin. Doon ko pinatong ang camera habang nagre-record pa rin. Naupo ko sandali para huminga. Tapos bigla ko narinig yung mic. Static. Tapos isang boses babae. Dito ka lang. Tapos may malamig na hangin sa bato ko. Literal na parang huminga sa likod ko. Nanlikunin ko, wala. Pero sa screen ng camera, sa reflection ng salamin, may babae sa likod ko, nakatayo. Tumakbo ako palabas. Pero sa hagdan, may mga yabag na sumusunod. Mas mabilis pa sa akin. Pagdating ko sa labas, sumara bigla yung gate. Wala akong magawa kundi tumakbo sa kalsada. Nang makalayo ako ng mga 50 meters, lumingon ako. May ilaw sa loob ng bahay. Hindi flashlight, hindi kandila, kundi ilaw sa bintana. Kulay dilaw. Parang may nakasilip ulit. Binalikan ko yung video kinabukasan at doon ako lalong natakot. Habang ine-edit ko sa PC, napansin kong may mga frame na hindi ko natatandaan. Sa part na nasa sala ko, may ilang segundo na daw ako na nakatayo lang at may babae sa likod ko na nakatingin sa camera. Hindi ko yun nakita habang nagre-record at sa huling clip bago ako tumakbo, may tinig. Babalik ka. Tapos black screen, walang audio. Pagkatapos kong i-edit, tinry kong i-upload sa YouTube. Pero habang naglo-load, bigla naghang yung PC ko. Pag-reboot ko, nawawala yung file video. Lahat ng folder ko corrupted. Ang natira lang ay isang file na hindi ko ginawa. Image_666.mp4. Nang buksan ko, 3-second clip lang. Ako, tulog sa kama, sa bahay ko, at may babaeng nakatayo sa tabi ko. Hindi na ako bumalik sa bahay na yun, pero simula nun, gabi-gabi, may tumatawag sa akin mula sa unknown number. Pag sinasagot ko, puro static lang, at isang boses na mahina pero malinaw. Na-upload na kita. Sinubukan kong i-reset lahat ng phone, PC, SIM,
Pero paulit-ulit pa rin. Hanggang isang gabi, habang nag-edit ako ng panibagong vlog, biglang bumukas ang webcam ng laptop ko kahit hindi naka-on. At sa live feed, may nakaputing babae sa likod ko. Mabagal, malamig ang boses. Hindi ko alam kung anong gusto niya. Pero mula noon, hindi na ako nagpo-post ng kahit anong exploration content. Hindi rin ako bumibisita sa Bulacan. Kasi minsan, yung mga content na akala mo para lang sa views, may kapalit. At minsan, ikaw mismo nagiging content. Ang huling content sa Bulacan, true story ng isang content creator.